para sa kaalaman ng lahat na may misconception, may judgment, at may assumption sa relationship nyo, when you and Alger got together, Alger was separated. Yes, separated na po talaga sila that time. Nung nakilala mo siya? Opo. Na hindi alam yan ng Hindi tao. po. Because this is the chapter na hindi alam ng mga tao because ang iniisip nila, di ba, ang naiwan sa kanila is yung Alger with the previous relationship. Kaya, di ba, pag may bagong babae in the picture, nasa kanya na lahat ng blame, nasa kanya yung point, Yeah. di ba? So, paano mo hinandle yun? Sa part naman na yun, Miss Tony, alam ko naman wala akong ginawang masama. Kaya lumaban talaga ako. Paano ka Ulit-ulit lumaban? kong sinasabi na hindi ako. Alam ng Diyos, hindi ako. Wala akong kasalanan. Pero Miss Tony, hindi naman din po lahat parang galit sa amin. Mayroon din pa rin pong naniniwala. Lately, Miss Tony, na naiisip ko, bakit nangyari sa akin yung mga yun? Kasi ito yung plano sa akin, ito yung dapat kong pagdaanan. Wala akong magagawa kung ito yung plano sa akin, kung hindi tanggapin. At i-embrace yung nangyayari. Mas importante ba talaga na tignan ka ng maganda ng mga tao? Importante ba anong magiging tingin nila sa'yo? O mas importante kung anong magiging tingin sa'yo ng Diyos? Alam mo kung anong importante, sabihin ko sa'yo. Kung anong tingin sa'yo ng mga anak mo. To them, you are the world. You are the best mom. That's the most important thing. Yung parang feeling na, sige na, mahusgahan ka na ng lahat, magalit na lahat. Importante, hindi galit sa akin ng mga anak ko. Bakit this year na, sige, I will share my side of the story. Aminin ko na may kids kami, na ito na yung mga anak namin. Kasi Miss Tony, gusto na po namin matapos. Gusto namin maging malaya. Sa bahay lang namin, may mga taong nandoon. Hindi ko kilala. Gusto lang nilang makakapture ng picture sa mga bata. Gusto namin silang ipasyal. Gusto namin silang bigyan ng malalaking birthday celebration. Na-deprive sila doon. I'm sure gustong-gusto mong i-celebrate yung mga milestone na yun. Yung panganay ko po nag-aaral. O pong pumunta sa school niya, maging present. Si Yana nga, yung pong panganay ko, si Ariana, parang nasanay na po siya. Na? Parang alam niya po yung nangyayari. Hindi ko po siya tinuruan. Pero pag nasa bahay po kami, tawag niya po sa akin, Mami Bats. Pero po pag nasa labas kami, automatic po siya. Tawag niya sa akin, Ate Bats. Noon. Siya na nag-adjust? Yes. Ngayon po, okay, kinausap ko na po siya. Sabi ko, okay lang, Mami, okay na tayo. Hindi, ang sakit ng part na yun. Opo. Hindi ka matawag ng anak mo ng mommy in public. Yes, opo. Kasi po ayaw po namin ng issue. Kawawa po yung bata. Sa school nga po, minsan po kasi nahatid po namin siya noon. Nung hindi pa po kami nag-out. Tapos pag alis po namin, kinukulit po siya. Sasabihin, sinong mama mo? Sinong tatay mo? Mga teacher pa po ang nagtatanong. Ano sinasabi ng anak mo? Gumaganon lang po siya. Parang hindi na po niya pinapansin. Si Yana po, napaka-mature po ng batang yun. Emotionally. Alam mo, mga bata sensitive sila. Yes. They know what's going on. They feel the energy. They feel the vibe. Diba? Paano ka nabago ng mga anak mo? Iba-iba po sila ng tinuro sa akin. Si Alkina, masayahing bata. Nakikita ko siya, naglalaro siya sa grass, sa lupa, Carefree. carefree. Sinamahan ko siya. Si Alger, ganun din. Parang nawala sa akin yung pinipilit kong mag-mature. Naging malaro ako, masayahin. Si Abraham. Si Abraham naman po, sobrang relaxing lang po ng batang yun. Tinuro niya lang po sa akin paano mag-relax. Hindi kailangan i-take mo lang seryoso. Si Junior. Si Junior po kasi, Miss Tony. Blue baby siya. Nawala na po siya for a while. Bumalik lang po. Nung nakita ko pong nire-revive siya. Wala na po akong ibang dasal nun kung hindi kasigtasan niya. Di baling wala na lahat. Ang naturo niya po sa akin, appreciation. Kung anong meron ka. Nabuhay siya, masaya na ako. Siguro may pinakamalaking nagturo sa'yo yung pangalawang, si Aaron. Isa rin po yun Angel. nagpatibay sa akin. Kaya nangyari siguro sa akin yun dahil mas magiging mabuting ina ako ngayon. That's why I really believe that once you become a mother, you birth a new version of yourself also. Kaya dapat yung mga birthday ng anak mo, sineselebrate mo yun as your birthday. Kasi nung dumating sila, lumabas yung bagong ikaw. Oh, yeah. Iniwan mo na yung dati.
Complete transformation yan when a life is born from you. Grabe yung mga pinagdaanan mo. 25 ka pa lang, pero talagang pinatibay ka na ng buhay. Naging mom at 17. Lost a child. Went through a relationship na hinusgahan ng mga tao. Gave birth in silence. Raised kids in secret. Mahirap po, Miss Tony. Ang hirap! Isipin niyo po, hindi po ako nagpapa-check up. Ha? Diba? Bakit naman tayo nakarating sa ganun? Hindi ka na nagpa-check Ginagamot up? ko po yung sarili ko. Nagsasearch po ako ng mga... Opo, vitamins. Kasi po, nung unang baby, si Alkina, meron po kaming pinuntahan na hospital na kinausap naman po namin na discreet. Huwag po sanang lalabas. Nilabas pa rin? Nilabas pa rin po. Kaya, nagkaroon po ako ng trauma. So, anong nangyari po, Miss Tony? Pag po may sakit po ako, ginagamot ko po yung sarili ko. Ha? Nung buntis ka? Opo. Grabe, no? For 3 years, ganun yung setup. Yes. Buti na pag-decide nyo na tama na. Let's live our lives naman for ourselves. Dahil nagsawa na rin po kakatago. Yung panguling baby ko, nakaplano na po. Paglabas niya, pag may chance, ilalabas ko na. Sasabihin ko na lahat. Si Abraham pala Si Abraham po. ang naging susi. Alam mo ba si Abraham ang father of faith? Yes. Father of all nations. Father of all nations. And siya ang unang nagpakita ng faith kay God. Yes. Parang timing din na nung Abraham yung pangalan niya, nagkaroon ka na ng courage to be free. Yes. To be free from the opinions and judgments of others. The truth will set you free.